Okay, good morning. Good morning sa aming client owner na sila ma'am at saka sila sir. Good morning po kila Mrs. Reyes and sir. So, bali nandito na po tayo sa Anyana Bel Air East. So, yung unang ginawa po namin na bahay dito dun sa may kabila, sa may Anyana Bel Air Central. So, ito po yung unang araw natin para mag-umpisa po dito sa project. So, yung project na ipagagawa namin po ni client dito, bali extension po. Simula sa harap, sa corner at saka dun sa back area. Kanina galing po tayo ng hardware, bumili po tayo ng paunang materials dito. So ito isa pang-backup, 5 cutting disc, chalkstone at saka alambre. Yan, may dala na rin po kaming bakal na retaso galing po sa Lumina. So yan po muna yung gagamitin natin na talian ng tansi. Kaya good morning Kuya Chris. Good morning sir. So ito po, tsaka chalkstone, yan, mahalaga yan. Okay, bali pang marking yun, yung chalkstone. Kadalasan pinangmamark sa bakal, pwede po siya sa semento para hindi po basta-basta nabubura. Tapos ito naman, kaya may cutting disc tayo, gawa ng puputulin natin tong kabelya. Yan. Hindi lang po yan yung dala natin, meron tayong dala rito. Yung mga panghukay na gamit kagaya ng pala, bareta at saka piko. So yan po yung mga gamit natin dito. So pagka tumagal-tagal na po rito at pwede na pong i-layout po ng secondary layout natin. So sa ngayon kasi excavation lang. So yung susunod na layout natin is yung magbababa na tayo ng mga bakal, poste, yan, parilya. Yan, kailangan na po natin gumamit ng mas maganda-gandang pang butterboard, which is yung Coco Lumbers. So bali napapanood nyo naman na po sa mga video namin. Yan, lagi na po nauuna si Kuya Chris at saka si Kuya Ruel sa mga nagiging bagong natatanggap namin na project. Kasi mula na nakilala namin sila. So pinull out na po natin sila sa Riego. Tapos doon naman po sa Riego de Dios, ngayong araw po medyo kulang po tayo ngayon sa tao gawa ng yung iba po kasi ay umuwi po ng kanilang mga probinsya. Doon sila bumoto. Siguro nasa biyahe pa lang po sila ngayon, baka makapasok bukas. Pero may tao po doon ngayon sana sa Riego de Dios at saka sa Lumina mga project natin. Kuya Roel, good morning po. Good morning sir. Si Master Jojo. Morning. Good morning. Bali, pag-usapan muna natin yung mga gagawin dito. Yan, bali meron tong halos 5 poste dito sa harapan. Yan dito. Tapos dito sa pinaka magiging carport nya, maglalagay po tayo ng long span roofing. So long span roofing siya, simula po rito sa likod. Pero pagdating po dito sa may bandang likod, yan dito banda, may setback tayo ng 2x2. So 2 meter by 2 meter yung setback. Tapos ito nga po pala, proposed for second floor. Kaya may makikita po kayong mga foundation plan natin dito. Medyo madami, medyo makakapal yung bakal, malalalim po yung hukay ng lupa. Yan. Tapos itong canopy dito sa may back area, yan, matatanggal po natin yan. Ang trabaho nga po pala natin sa extension dito, bungalow finish po, yung simula sa harap saka dito sa gilid. Then dito naman structural natin is slab. So dito po sa Anyana Bel Air, pwede naman po pala yung slab, pero conforme po yun dun sa nagpapagawa. So pwede siyang long span, pwede din na nakaslab. Tapos yung ating layout dito, so asinta ng hollow blocks, nakasagad po tayo rito. So nakasagad tayo rito, pero pagka nagbuhos na po tayo ng slab, may setback tayo ng 1 meter. So 1 meter. Pero yung sagad natin dito is kwalado. Kasi makikita nyo po itong perimeter ng between subdivision ng Anyana tsaka dito sa kabila, hindi po siya iskwalado. Ang gagawin na lang po natin, kung tatanungin nyo paano naman to, yung mga poste na kausley, dyan na po tayo didikit ng hollow blocks kung sino yung pinaka iskwalado. Tapos magbubuhos po tayo rito. So ang ibubuhos natin dito, siguro yung mga panambak na lang din, then yung ibabaw sementado, para hindi po siya papasukin ng tubig at naka waterproofing. So pagdating sa taas, yung slab natin nakasetback lang ng 1 meter. So paano po to? So ito, pinagpaalam na natin sa admin office. Bali
ibebend na lang po natin yung 16mm na bakal na nanggaling po dito sa beam. Kaya ibebend na lang po natin siya, itutuwid po natin. So tuwid, nakalibel, ayan, nakahulog, para yung pag ginawa po natin to, hindi tayo masyadong apektado. So hindi tayo sasabit dyan. Kasi after po ng slab, medyo marami pa po tayong gagawin. So yung setback naman dito sa baba, sa back area, naka 1 meter setback siya. Kaya ang mangyayari, yung pinaka roofing niya ay long span na lang. So yan yung isa sa mga paliwanag na ng admin office or ng developer regarding sa structure nito. So ibig sabihin, kapag kumuha kayo ng bahay at nataon kayo dito, may mga perimeter fence, kagaya niya may bakod, so automatic may setback simula dun sa taas. Pero dito sa baba, sa ground, yan, pwede ka na magtuloy ng asintada na nakadikit dito. So syempre, iwasan lang natin magkaroon ng mga gap. Kaya nabanggit ko kanina, kailangan pupunuin po natin ng panambak yung mga gap. Syempre, pagmumulan niya ng mga insekto diyan titira. Tapos syempre yung pag umulan, may ipon yung tubig. Ayan, bali naglilinis muna sila ng damo. Yung sa stockpile nga pala namin dito, nagpaalam kami sa developer since wala naman pong mga nakatira pa at wala naman pong inuumpisahan na layout, walang signs ng private pole. So ibig sabihin, itong property rito banda, yan nakikita natin na yan, yan ay napakaluwag at malaking tulong po sa amin. Dyan po muna kami maglalagay ng ating panambak, dyan po tayo maglalagay ng ating buhangin, graba. So napakalaking tulong po sa atin yan. So ang trabaho natin dito isa kahit pa paano mapapagana ng konti. Sa mga nakapanood nga po pala doon sa kanya na project namin araw-araw, hirap na hirap din po kami doon kasi nagdodomino po yung lagayan ng mga materyales, masikip. So dito maluwag. Yung tungkol sa puno na to, hindi po natin to pwedeng galawin. Kung hindi po natin siya pwedeng tanggalin. Pero kung sakaling kailangan magbawas po ng mga sanga, ipagpapaalam po natin sa admin office kasi nakikita ko tatamaan po siya ng ng roofing dito. Okay, start na po tayo. So naka-cantilever nga po pala yung ating extension dun sa likod. So naka-cantilever pa po siya. So ang mangyayari niyan, pagdating dito sa extension natin dito, magkakaroon pa po siya ng ganun. So yan lang po muna yung pinagagawa ni client dito. Tapos ang project namin dito ay magkakaroon siya ng 1 bedroom sa extension, may auxiliary or outdoor kitchen dito banda. Tapos kusina po yung bandang dulo. So ito naman po isa 1 bedroom. Yan, tapos ito nakaano po natin to, lalagyan po natin ng roofing dito. Roofing trusses, then long span roofing installation. Tapos meron siyang kisame. Yan, may kisame. Tapos dito naman po banda, and as is na perimeter or fence lang po yung gagawin natin dito. O hindi na po natin lalagyan ng bubong. Pero meron pang mga karagdagan si client dito na ipadadagdag. So ito, napag-usapan lang namin nung huli kaming nagkita. Pero sa first contract namin, so ito lang po muna paikot yung gagawin po namin. Ang isa sa mga ipadadagdag na maaaring pwede po dito, actually pumayag na, itong pinaka balcony natin, yung slab nya ay mamumove pa papunta dito sa yan sa kalahati ng bintana. So ma-adjust pa po siya or dadagdagan. Syempre mare-renovate na rin po yung gabay, yung pinaka handrail. So mamumove na rin po siya or madadagdagan. Tapos ito naman po sa porch, yung pinaka main door. So matatransfer po siya dito banda sa gilid ng window. Tapos yung window matatransfer naman po dito banda. So siguro lalaki or magiging dalawang sides ng window ang pwede pong ilagay. Ayan, start na po tayo rito. Bali ito yung unang araw po natin dito sa Anyana Bel Air East. Yan, maraming salamat sa tiwala po nila Mama Reyes and Sir Reyes. Yan, maraming salamat po. Yun na. Kuya, bakit ba natin tinatanggalan damo? Sayang naman yan. Para sir malinis. Ayan. Ng Para madali tayong makaano din. pag nagtambak ng Dito mailagay. ay
Dumating yung gababangan na eh. So, napaalam naman tayo kuya, pwede naman po tayo ron sa kabila. Meron tayong ayuda rito dumating. Ano ba to? Meralco bill. Yan yung mga ganito, pina-forward ko po sa mga client. Yan, water bill or Meralco bill. Ito na yung metro na pang layout namin. 20 meters ang haba niya. Sa plano dyan, ilan ang ano nito? Ilan ang width? 12.5. So ano siya, 12 meters and 500 centimeter. So hanggang saan dyan yung 12.5 niya? Sakto, ayun, no? Ayun. Dikit nga, no? Dikit. Ayan, dikit nga. 12.5. Tapos yung pinaka length naman natin pag ganun, 8 meters. Simula naman dito. Ito, kanto nito. 8 meters. Yun, no? Ayan, may nilagay na nga pala silang markings dito. Tapatan mo lang. Tingnan natin kung hanggang saan, kung tama to. Sakto? O yun, no? Meron na nga silang nilagay. Yan, kita natin, no, kalamay. Wala naman. Sa gawa talaga natin, nangyari, eskwalado. Pero pagka sinagad natin, idinikit natin yung hollow blocks doon, malaking trabaho sa palitada, or di kaya wala sa eskwala yung sa floor area. Ito may marking na rin dito. Ayan, yung red. So pansamantala, gumagamit muna kami ng kabelya para sa pinaka butterboard namin. Pang tansi lang naman yan, para may guide lang po sa hukay. Kuya, napakatahimik dito ah. Tahimik na sir, wala tindahan. Makakabuo tayo ng pangarap dito kuya. Napakatahimik. Sigurado ko sa mabinto trabaho nito. Dat pala rito may baon ng dala. Yan, may baon naman po sila Kuya Ruel, tsaka si Kuya Chris. Yun nga lang yung mga pang chicha. Yan, wala akong tindahan dito, wala nagtitinda. Kuya, may bagong alambre tayo dyan ha. Sige. Yan, kaya bumili po tayo ng alambre. Tapos may dala tayong kabelya. Tsaka bumili tayo ng cutting disc kasi puputulin po yung mga bakal na yan. Tsaka itatali. Yan na. Bali simula dito 8 meters. So itong kinatatayuan nila, saktong-sakto ang isang SUV rito. Okay, dito naman po sila naglilinis. Ayan. Ilaw na. Pinali mo na. Wala namang veteranong pala mo. Ayan o. Pundasyon ng poste. Kailangan linisin to kasi ilalagay tayo ng tansi rito para malinaw, para nakikita natin. Bali ito yung magiging extension natin dito sa likod. So yung plano nga po pala dito, dapat roofing lang. So roofing lang dapat to. Kaya makikita natin dito sa plano, 4 na poste lang. Pero ipinabago po ni client to, bali slab na. Yan, bali ang total na poste na ilalagay po namin dito is nasa 8. Dito pa lang. Yan, itong eskwalado na to, 8.
Ito kasi 6 meters po yung bahay na yan. Yan. Tapos ay 1 bedroom. Ayun yung 1 bedroom na nandito banda. Kitchen. Yung kitchen niya halos paikot na yun, no? Dito. Tsaka dining area. Ito magiging dining area to. Check natin yung yung pinaka-eskwela nito kasi sinabi ko dito parang kalamay. Hanggang saan siya dyan? $4.5. Sakto. Sakto itong gitna ng buntis. Buntis siya itong gitna. So hindi naman na natin mababagot to kasi dinap na natin na ganito. Yung kabila. 4.5. Double check. Hindi nga ako maabot ng 430 no. Hindi maabot ng 450. Yan 450 kasi rito. So ang kukunin natin 430. 430 cm. So yun nga, pagka sa ganito subdivision at natapat ka sa ganito, yan, may onting adjustment na lang. So bali ang namin dito, ang asinta is 430. So kulang na siya ng 20 cm. So dito pa lang naka-usli na to eh. Ayan, laki na ng usli nito. Nasa 20 na yan. $430 no? 400. Yeah. Kuya, adjust pa. Sige pa. Sige, up. Eka lang. Sige kuya. Sige pa po. Sige pa. Sige pa konti. Yan. Pasok ng konti. Up. Labas konti. Konti lang. Up. Okay na. Ayos na kuya. Sakto nga doon sa biga, no? Ulit nyo. Ulit nga dyan. Yan na. Good kuya, sakto. Ayan. Sakto nga dito sa biga. Nandito naman tayo. Hindi dito ka naman. Okay na dyan. Dito ka sa kabila. Sumabit sa Yan na. Ayan. Kulang pa ng... Dito sir. Dito tayo. Sige. Okay, dito para sa kung dito. Ayan na. Papasok pa nga konti. Ano lang naman, 3 mili. Six ka. Yan. Dito ko yan. So itong marking na to dito sa bandang pagitna, yan po yung pinaka setback. Yan, 2 meters. Yan. Bali okay na po tayo rito. Ayan, nabigyan na po natin sila ng instruction dun sa columns and beam na huhukayin nila. Ayan, medyo malamig dito. Magdadala tayo ng trapal. Mga ilang metro kuya? Pwede na yung 4 meters? Trapal? Ayan, pwede na 4 meters. Ayan na. Para kahit pa paano may cover. Pero mahangin po dito. Tapos magdadala rin tayo dito ng kartilya.
So ito na yung ating construction permit. Bali pa ganyan na lang po natin dinikit para hindi po matanggal, pero nasa loob yan. Kasi ito naman yung ating tarpaulin. Yan galing sa munisipyo. So pag ganito na lang natin nilagay, kasi pagka ipinako natin or inalambre natin dito sa sobrang hangin dito, baka kinabukasan hindi na natin alam kung nasaan. Baka tinangay na ng hangin. So pag ganyan na lang. Yan, kailangan po yan kapag bago mag-umpisa, para pag nakikita po ng mga developer at saka ng guard, yan, legal ang ating construction dito. Okay, bumili kami ng kartilya ito. Kasing laki lang din po nung binili namin doon sa Riego de Dios. Tsaka itong trapal. So itong gamit na to kay contractor po to. Ayan, tara, babalik po tayo. Ayan, bumalik agad tayo rito para may bigay itong wheelbarrow tsaka itong trapal. Ayun pala yung nalaglag. Kaya ayan na. Yan, okay na po kami dito. Bali nag-uumpisa na po sila rito. May konti nga lang po akong changes. So sa susunod na vlog na lang po natin ipapaliwanag kung ano yung changes dito, kasi kailangan may pakita muna namin yung hukay. Tapos ang lupa nga po pala rito is hindi naman po siya adobe. Kuya, hindi naman adobe, no? Adobo lang, adobo. Ano ba ulam nyo? Ano ba ulam nyo dyan? Sumara, ang hangin yan. Baka masisira lang. Ayan, nag-umpisa na po sila rito. So bigyan ko na lang kayo ng idea. Yung poste pala rito, hindi siya totally dikit dito. So ipapaliwanag na lang po natin kung bakit sa mga susunod na vlog. Dun. Diyan na lang para madaling hakutin. Yan. Oo. Kasi hindi pa naman kayo maghuhukay dyan eh. Oh, hindi ba? Oh, dito na lang. Dito na lang. Dito na lang. Ito dito. Huwag nyo lang paabutin sa level ng bahay. Siminto para Oo, madaling hakutin. Oo, hindi mahirapan. makakuti na mga ating kalit. Papahakot kagad natin yan. Okay. After natin manggaling sa Anyana project, so dito naman tayo magbibigay ng update. So bali ngayong araw po ng Martes, balak po yata pumunta nila client owner dito, nila ma'am. So hindi ko lang alam kung matutuloy po sila. So meron din po akong mga konting i-discuss sa kanila. So regarding na rin po unang-una doon sa roofing na nabaklas, kung papayag pa po ba sila na gamitin po natin yan. Kasi ito kasi parang 0.3 lang, sobrang nipis. So syempre kapag magpapa-maintenance ka, lagi po yung inaapakan. Kaya hindi na po uso yung ano ngayon, yung mga maninipis at medyo makakapal na. Pero tatanong muna natin kay client kung ano po, kung gusto pa nila na yan pa ang gagamitin natin. So dito may dalawa lang pong nakapasok. Gawa nang yung iba umuwi, tapos si Kuya Chris at Kuya Ruel nandun na po sa Anyana project. Kay Doming, good morning po. Tsaka kay Kuya Sandy, good morning. Yung ginagawa po nila dyan, so naglalagay po tayo ng poste dito sa may firewall para yung asintada natin hindi maghihiwalay. Tapos ito po ay may dumating tayo na 12mm. In order pa po natin to noong Sabado. So ngayon umaga po dumating 40 pieces po tong 12mm na to para po sa biga. Yan, sa biga paikot. So tingnan natin kung magpapalo up pa tayo ng mga bakal pa. Tapos yung sa buhangin, itong buhangin medyo madami pa naman po. Tsaka hindi pa nga nagagalaw yung ibang hollow blocks dito sa graba. Yan, sa outdoor kitchen natin dito banda. Yan, marami pa tayong papa-order. Bali, ang pagbabaklas nga po pala nitong mga shoring jacks na ginamit natin dito nasa araw po ng May 17. Yan, ika 21 days niya. Yan. Simento, ayan, marami pa naman. Tayo sa simento rito. Sintada yan, naituloy na po dyan.
Tapos yung babaklasin na nga lang po. Yan, ichichipin nga natin dito. So ito yung magiging access natin dito sa extension. So may hallway po rito. Ito medyo maluwag-luwag na. Kapag ito ay natanggal, kapag natanggal natin ito, medyo maluwag-luwag na rito. PNB. Yan. Tapos magkakaroon ng 2 bedroom. So ito yung pinaka magiging master's bedroom. Yan. Tapos dito naman yung isang kwarto. So dito, magtataka kayo. Wala na pong window rito kasi ano na po yan eh. Pinaka dulo na po yan. May setback po sana tayo dyan. Kaso nga lang, pinasagad na po nila client. So wala nang magiging window. Gagawa na lang po tayo ng ano rito, air ventilation. Yan. Tapos sa ibabaw, yan, popormahan na lang po natin yan. Yung biga. Yung paikot. Makapag roofing trusses lang dito. Yan, ma-install ng bubong. Yan, dire-diretso na po yan. Yan, binubuhusan na. $180. Ito po. Pumili tayo ng Elastosil. Bali kakabit ngayon na araw na to yung flashing dun sa project natin sa phase 3. Yan. Opya. Tara. Okay, nandito naman na tayo sa phase 3. So ito na po yung last update natin ngayong araw. Ngayong araw ng Martes. Yan, good morning nga po pala kila Sir Craig and Sir Ma'am. So kanina pumunta po dito yung pamangkin ni Ma'am. May dalang konting gamit pero hindi naman po ganun kadami. So pagka binagdalan po natin to ng final, itatabi na lang po muna natin. Ang ilan pa sa mga gagawin dito. So yung paglilinis ng poste, lilinisin po yan. Tapos isisilicone sealant yung mga gilid ng ating mga lamppost para pagka sa tuwing umuulan po ay hindi po siya papasukin ng tubig. Pero sa ngayon, yung ibabaw lang po meron yan. Hindi pa nakukompleto yung mga gilid. Yan, lilinisin pa po ito. Re-retouch. Tapos dito, pinaliwanag ko na nakaraan. Yan, may gap po kasi yan, yun, may siwang. So lalagyan po ng flashing yan. Para kapag umuulan naman po, hindi po papasukin yung ng tubig yung magkabilang gilid. Nakukompletuhin na lang po yung pinakapintura nito. Linis na halos tapos na. Tapos itong sa pinaka-release ng tubig ng ating outdoor unit, bali pipinturahan na lang po namin yan, yung blue pipe. So naka-expose na lang po siya at hindi na po nakabaon sa flooring or sa wall para po pagka maintenance madali. Madalas po kasi kapag napabayaan to, nababarahan po ng jelly. So nagje-gel po yung dumi, ayun, nababarahan. So ito yung ating gas range. Ganda. So tangke na lang po kulang niya, regulator tsaka hose. Gamit na. Yan, may konting gamit na po na dinala rito. Ito lang naman po muna. Tapos yung TV, yan, medyo malaki po yung TV, lalagay na po natin dyan. TV bracket na natin. Tapos dito medyo malinis na po yung sa taas, halos sa pa-final na po yan. Yan. Pina-final na po. Linis-linis na. Yan. Yan. Ito yung mga pinagawa pa po natin dito bago po natin i-waterproofing. Ayan, waterproofing na ni Kuya. Yeah, good morning po. Good morning! Lalagyan pa ng floor drain yun, pero meron na dito. Kasi sir, anong gaano dito? Kasi pasingawan pa. Ano po yan? Ayusin pa po yan. May Oh. nalagyan. Mga tatanggalin pa po dyan. Ayan, pinturado na. Si kay Jojo. Ayan, kay Jojo yan. Hindi na muna ako hapak doon. So ito yung flashing, ito.
Ayan yung flashing. Ayan. Hindi nga pala yung ano sir, nagdala ng gamit. Ano nga, nagpaalam naman sa akin. Tapos ang gagawin pa rito, ikakabit pa yung tubo. Yung downspout nito. Pwede Kakabit pa. namang retouch na lang sir pagkatapos. Retouch na lang. Kahit may pawon ng mano lang, no? Kasi maganda nga yan eh. Kahit kinabukasan pa yung second coat eh, no? Yes sir. Yun nga yung maganda dyan eh. So yun, may mga gagalawin pa po kami rito. Ganda na pala rito eh. Pinturado na. Tapos ito nga po pala, pinalitan namin ng stainless to. Yan ang 0.5 na para matibay na. Makapal-kapal. Mga CCTV camera. Flexiban waterproofing. Na may simento po, no? Uy. Balik pa ako dun eh. Kumuha ako Yan na. Kaya ilang araw na lang po, ite-turn over na namin to. Dapat na matapos to. Okay, habol tayo sa update dito sa Phase 6. Dito sa magkatapatang project natin. Dito na ilagay na yung PVC roofing. Ayan, bali naka-installation na rin siya ng ginamit natin dito yung Piston board. Tapos yung gutter. So tutupiin na lang po yan yung sa gutter niya. Ganun din dito sa kabila, halos tapos na. Kuya Boy, good morning po. Good morning, boss. Yan, pinalalagyan na rin natin ng wiring to. Yan, para sa ilaw niya. Bilog, good morning. Saka kay Marvin. Good morning. Be, bagong gupit ka ba? Bagong gupit si Marvin. Yan. Full charge. Yan, PVC roofing. Sa kabila, ito yung ginagawa ni Kuya Richard. Kuya Richard, good morning. Good morning. Kasya po ba? Kasya, yung tiles. Sa kabila naman, yung ating hamba. Gamit yung tubular. Donis, good morning. Good morning. Yan na. Dito yung lagay ng mga ilaw at sampayan, kompleto na. Sa kabila, kompleto na rin. Yung sampayan niya pinaabot na namin hanggang dulo para mas marami. Tapos yung lagay ng ilaw nito, apatan lang naman. Ayan. Nalagyan na rin ni Kuya Boy. Tapos sa CCTV, yan, maglalagay tayo dyan. Tsaka doon sa kabila isa. Para pag nagpakabit si client. PVC roofing, makapal po ito. Ay, gawa lang siya sa PVC pero ang kapal. Hindi kasi pwede yero rito. Pero kung maganda-ganda lang po, yero na. Pero kung hindi ka naman manghihinayang sa 50k, 50,000 na construction ban, yero na, maganda. Ayun na, sa CCTV outlet natin. Meron na rin dito. Tapos doon, meron na rin. Hindi pa rin po, kuya eh. Kasi kailangan eh yung... Pusin ko lang muna to. Sige, kasi yung dito naman po sa dulo, wala pa na. Wala pa. Yan yung pasok na sa loob. Sige. Paki-open na lang po to para may ilaw ka dyan sa loob. Napakadilim. Yan. Ito nga po palang unit na ginagawa namin. Ulitin ko lang. Wala pa mga linya po ng wiring to. Itong sa pinakaloob. Tapos baka sablay pa yan, packet dun sa taas. So hinihintay ko na lang yung confirmation ni client kasi ito walang breaker. Ang ginagawa nga po pala namin, connect lang po muna kami dito sa kabila. Ngayon kapag dumating yung bill nito sa submeter, maghahati na lang po sila ng ng bayad. Matapos lang pong kabitan po ng ceiling itong project natin dito sa kabila, dun sa may first floor. Yan, pwede na po mag-umpisa ng tiles dito.
Yan, pwede na po umpisahan to. So, tapusin lang po yung mga wiring dyan kasi yun doon hindi pa kompleto. Gelog, pwede na. Anong ginagamit mong pamutol dyan? Diamond. Oh, yan. Yan po yung ginagamit. Okay, nasa hardware tayo bago matapos yung ating update sa mga project natin dito sa Lumina Homes and Riego. At kasama na rin syempre yung update project natin sa unang gawa po natin dito sa Anyana Bel Air East. So ito yung mga pina-deliver pa po natin dito sa Riego de Dios. Ayan, 5,636, buhangin, hollow blocks, waterproofing compound Sahara, welding box, welding rod, isang box. Yung tansi, nung nagpalitada si Kuya Doming. At saka yung nakita natin ng 40 pieces na 12mm kaninang umaga po nang pumunta po tayo dun. Ayan. Okay mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Martes. Kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Ito, paalam po muna. Maraming salamat sa walang sawa niyo pong suporta. Okay, let's go. Tara.